Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabak-labak na tao with evidence. May video na kumakalat ngayon mga kabibig. Grabe. Mga OFW sa Bahrain na pumunta sa Philippine Embassy sa Embahada para humingi ng tulong. Tinaboy. Pinalayas. Tapos, I don't know kung sino itong lalaking naka-blue. Kasi siya yung sabing, kahit sino, sige, i-video niyo ako. Oh. Wala akong pakialam. Oh. Sabi niya, i-report niyo ako sa sino kayang taong ito Kabibig, no? Kawawa naman natin mga OFW. Eh. Kasi sinabi naman ng gobyerno na mamimigay ng tulong ang gobyerno sa mga affected na mga OFWs sa nangyaring kaguluhan ngayon sa Middle East. So, yung ibang OFW ay nagpunta sa Philippine Embassy, nasa Bahrain. Pero ano datnan na Kabibig, tinaboy sila. Walang tulong binigay. So sana maglabas ng official statement ang embahada ng Pilipinas sa Bahrain kung ano ba talaga ang totoong istorya mga Kabibig. At eto pa ha, may mga chismis ngayon niya, binibigyan daw ng $200 pero ang nakarating sa kanila, 50. Ano ba talaga? Uy. So, una Kabibig, unahin natin itong video na to kasi nakakaawa naman yung mga OFW natin. So, una natin itong video ni si Eloy Bogris nga ay nag-ano na, parang na-high blood na si Eloy Bogris sa istorya na. Ito Kabibig, oh. Ito yung nangyari. Yan natin. Ito yun. Lugar tika dari sabihin yun? Gano'n lang po. Sabi dito, Philippine Consulate sa Bahrain, totoo bang walang pondo? Kawawa naman ang mga kababayan nating OFW. Lugar tika dari sabihin yun? Gano'n lang ba ho kadali sabihin yun? Nandito po kami ngayon. Anong bawal? Bakit bawal? Wala rin nung nagsabi kahapon sa amin na may gano'n. Oo. Oo, sa Pilipinas meron yung ganito, bawal. Hindi, dapat sinabi nyo rin sa amin kahapon na ganito, tapos kami gano'n. Eh ngayon, kung saan ho kami galing, wala naman kami nakatanggap na kahit gano'n. Kami dito, paano ho yan? Dapat may abiso sa ano. Pero wala na ho, tapos na po Hindi na kayo ma-entertain. Sir, bakit Tapos wala na po ayuda. Magsumbong na kayo sa magsumbong sa mga gusto nyo pagsumbungan. Oo. Ang Manila ho ang nagsasabi, walang Sige, pondo. walang problema. Wala ang Manila ang nagsabing walang pondo. Hala, ang Manila ang nagsabi na walang pondo. Walang pondo Wala naman pondo. Again. Kami dito, paano ho yan? Dapat may abiso sa ano. Pero wala na ho, tapos na po Hindi na kayo ma-entertain. Sir, bakit Tapos wala na po ayuda. Magsumbong na kayo sa magsumbong sa mga gusto nyo pagsumbungan. O na magsumbong ba tayo? Ang Manila ho ang nagsasabi, walang Sige, pondo. walang problema. Sa Walang Manila. pondo Wala naman pondo. O, sige, i-record nyo. Kahit magsumbong na kayo sa Pilipinas. Magsumbong kayo. Hala, kawawa ang ating mga OFW. So ito, yung pondo binayad na sa ICC. Ayan, walang pondo. Asan na kayo? Tapos sige lang tanggi. Hay nako, gising na Pilipinas. Kawawa talaga mga OFW sa bangag na pangulunggol. Buti pa ng Tatay Digong may nakuha nung panahon ng pandemya, nagagamit ang tama ang pondo ng bayan. Ano pa ba nga ba asahan nyo sa gobyerno ngayon? Wait nyo na lang ulit magboto at maraming namang lalabas na pondo niyan. Ang kapal nyo, anong galing-galing nyo mag-ambag ng remittance namin? Asa na presidente, party-party lang, may pondo, kawawa ang Pinas. Hala, katotoo kaya ito Kabibig? Pero galing naman sa bibig ng isang naka-blue dyan. Sabi ng Manila, walang pondo, hindi kayo mabibigyan ngayon. O parang itinaboy, pinalayas ang mga OFW kasi walang maiibibigay. So ano kaya ang official statement ng Embahada ng Bahrain tungkol dito? Kasi nakakabuisit, nakakagigil talaga. Ito yung mga OFW na nagtatrabaho sa Bahrain, every month nagbibigay ng remittances, 'di ba? Malaking porsyento ng ekonomiya na umaangat ang Pilipinas dahil sa remittances ng mga OFW. Tapos ito lang ang makukuha natin. Ang sabihin, sabi ng Manila, walang pondo. Umalis na kayo, magsumbong kayo. Kahit sinong isumbong, saan kayo magsumbong? Hala ka mga Kabibig. Kaya si Eloy Bogris Kabibig, tumaas ang high blood niya. Nag-high blood siya sa kanyang napanood, napakinggan, na komento ng isang netizen. Diba? I don't know kung sino itong naka-blue mga Kabibig. So panoorin natin ang komento ni Eloy Bogris kasi hindi niya, ito
Ibahada ng Pilipinas sa Bahrain. Upod kayo ng sinungaling ha, ikaw kakdak. Anong pinagsasabi mo nga $200 or 75 Bahraini dinar? Ang pinamigay nyo doon sa mga kabayan ng mga Pilipino, pilatsing iloy nyo 20. Oh, 20 lang ang nakuha nila, hindi ngayon makabili toothbrush. hala ka. Putang ina, anong bibili nila sa 20 palalo, damo? Hala ka. Bakit kayo nagsasabi sa mga press release nyo $200 bilatsing iloy? Hala Tapos ka. yung unggoy na yan nga parang sikyo nyo, nga nakapulo shirt na blue ba yun o violet, pinagtabuyan niya ang mga mamamayang Pilipino. Mga putang ina nyo, ang sahod nyo sa amin nang galing. Yung mga kababayan natin dyan na wala sahod, no work, no pay. Hala. Bilatsing iloy takdak, ayusin mo announcement mo. Sana punta ang ibang ang ibang pera. Di puta mga pala ito, bilatsing iloy ka. Hala ka. Ito, 20 dinars, Ma'am Eloy, is 2,800 po yun, haha. Ito pa. Totoo ba to, Day? Yung babae na nagsuot sa Imbornal, 80K ang reward. Kami ng mga OFW nga. Ubus ang pondo ng gobyerno, nasa maleta lahat. Go, dami dito ang OFW sa Bahrain, wala ding nakuha dahil wala na daw pondo. Wala silang maayos na sistema para sa mga OFW. Uy, sana masagot ito ng Embahada ng Pilipinas. Gusto namin sana ang susunod na presidente ng Pilipinas, yung malapitan namin mga OFW sa panahon ng kagapitan, yung accessible ang embahada natin kahit sa ang parte ng mundo. Di yung katulad ngayon na imbis manghingi ng tulong, tinutulak pa tayo palayo. Tandaan mga OFW ang nagpapalakas sa ekonomiya ng Pinas kasi mataas ang remittances namin, hundreds of billions annually. Tapos sasabihin walang pondo? Hala, kawawa naman talaga ang mga Pinoy. Kasambahay din, madam, di kasali, oy, Filipino din naman kami. Uy, kaawa-awa naman natin mga kasambahay dyan sa Bahrain. Dapat lahat ay kasali kasi lahat naman apektado sa tensyon ngayon sa Middle East. Diba? Ito kabibig ha, may isang interview dito. Ito kabibig, narinig natin kanina itong interview. Ito ha. Tingnan natin. And then of course on the ground operation. In the interview, I see Secretary Hans Leo Kakdak, Department of Migrant Workers. Sila. And then of course on the ground we do on-site services kasi. By way of example, may 1,200 na nabigyan ng financial assistance sa Bahrain. Magkano binibigay natin? Cash assistance? May cash assistance tayong pinamamahagi sa Bahrain. Around $200 pinamamahagi natin per person. So 1,200 na nabigyan sa Bahrain. And we provide services such as kung kinakapos sa basic supplies. Pero bakit ang sabi from precious? Totoo ba to? Parang 20 BD lang ang alam kong binigay na cash assist dito And around $200, math is not matching. Sabi dito baka ito mga OFW. Wow, nako paldo-paldo naman ang embassy sa Bahrain. Ito sabi pa dito Philippine Embassy in Bahrain, $200 is equivalent to 75 Bahrain dinar. Pero nakuha ng iba 20 daw. Naibulsa na yung 55 BD per person ang mga staff. Gabi naman po kayo. $200 each or if that sounds BD Bahrain paano ba kasi BD 75 each Philippine Embassy in Bahrain can to explain. Ano nangyari Bahrain Philippine Embassy? Kasi sabi ni Eloy, tag 20 lang daw. Sabi dito ni Precious, 20 ba? 20 lang ang natanggap, hindi 100 hindi $100 kundi around 20 BD. Hala ka. Paano yan? Galit ang galit si Eloy, hindi ka bibig, galit na galit si Eloy, Ito, tingnan natin ulit ha. Pilipinas sa Bahrain. Upod kayo ng sinungaling ha, ikaw kakdak. Yeah. Anong pinagsasabi mo nga $200 or 75 Bahraini dinar? Ang pinamigay nyo BD pala is Bahraini dinar. Pasensya po. doon sa mga kabayan ng mga Pilipino, bilatsing iloy nyo 20. 20 20 lang ang na-receive ng mga, instead of 75 Bahraini dinar, ang na-receive ng mga OFW, 20. Yung iba nga sumugod sa embahada kasi hindi na nakatanggap. Tapos yung naka-blue, sabi pa, wala ng pondo, sabi ng Manila. lang ang nakuha nila, hindi ngayon makabili toothbrush.
Putang ina, anong bibili nila sa 20 palalo, damo? Malak ka. Bakit kayo nagsasabi sa mga press release nyo $200 bilatsing iloy? Tapos yung unggoy na yan na Wala. parang sikyo nyo, nga nakapulo shirt na blue ba yun o violet? Pinagtabuyan niya ang mga mamamayang Pilipino. Mga putang ina nyo, ang sahod nyo sa amin nang galing. Naku po. Yung mga kababayan natin dyan na wala sahod, no work, no pay. Bilatsing iloy kakdak, ayusin mo announcement mo. Halak ka. Eh kasi si Kakdak nag-announce $200 each, equivalent to 75 BD. Ang na-receive daw, 20 lang. Hala. So nasaan yung 55? Yun ang tanong ng maraming Pilipino. At yung ibang Pilipino, pinagtabuyan. Oh, may video dyan. Oh, tingnan nyo naman ulit mga video. Oh, yan ang video. Oh. Oh, yan ha. Video. Ganun lang po ka, kadali sabihin yun? Ha? Ganun lang ba ho kadali sabihin yun? Nandito po kami ngayon. Eh, wala rin nung nagsabi kahapon sa amin na may ganun. Oo. Sa Pilipinas, meron yung ganito, bawal. Hindi, dapat sinabi nyo rin sa amin kahapon na ganito, tapos kami ganun. Eh ngayon, kung saan ho kami galing, wala naman kami natatanggap na kahit ganun. Kami dito, paano mo yan? Dapat may abiso sa ano. Pero wala na ho, tapos na po Hindi na kayo ma-entertain. Sir, bakit? Kung tapos na, hindi na ma-entertain ang mga OFW na sumugod sa or pumunta sa Philippine Consulate sa Bahrain. Tapos na po ayuda. Magsumbong na kayo sa magsumbong sa mga gusto nyo pagsumbungan. O, na magsumbong Ang na tayo. Manila ho ang nagsasabi, walang Sige, pondo. walang problema. Sa Manila. Walang pondo Wala na pondo. Sige, iniwan nyo. Salita niya, kahit magsumbong na kayo sa Pilipinas. Kami dito, paano mo yan? Dapat may abiso sa ano. Pero wala na ho, tapos na po Hindi na kayo ma-entertain. Sir, bakit? Tapos na po ayuda. Magsumbong na kayo sa magsumbong sa mga gusto nyo Hala. pagsumbungan. O, na magsumbong na tayo. Ang Manila ho ang nagsasabi, walang Sige, pondo. walang problema. Sa Manila. Walang pondo Wala na pondo. O, sige, iniwan nyo. Salita niya, kahit magsumbong na kayo sa Pilipinas. Uy, nakakaawa ang mga Filipino doon. Grabe. Parang nakakaawa ang mga Pinoy. 'Di ba? No work, no pay yung ibang mga Pinoy doon. At ba't binalita kasi? Binalita kasi habang habang ang ating tingnan nyo, nag-party sila last March 5 sa Malacanang. Tapos ang ating kapwa Pilipino mga OFW, hindi ang grande ng kanilang ang grande ng kanilang party. Tingnan nyo, kabibig. 'Di ba? Oo, grabe. Tapos ang ating mga OFW, ang grabe. Halak. Sila na ang mayaman. Naku po. Tingnan nyo, ingranding ang party ni BBM last March 5. Pero ang ating mga OFW sa ibang bansa, sa Bahrain, sa Middle East, talagang hirap na hirap. Yung iba, walang trabaho, no work, no pay. Tapos pumunta sa embahada kasi may binalita na mamimigay ng $200. Tapos ang na-receive ng ilan to 20 BD, yung iba hindi pa nabigyan. Tinaboy na, tapos sinabihan pa na, magsumbong kasi ang Manila nagsabi wala ng pondo. Kakaawa naman ang Pilipino. Tapos ito March 5 to nagpa-party sila sa Malacanang. Mga kabibig. So yun mga kabibig, ito nyo ano ang iyong reaction hinggil dito? Nakakaawa talaga ang mga OFW natin. Ano ang iyong reaction mga kabibig? Don't forget to like, subscribe, and share this video. Para nakakagigil, no? Tapos si BBM, lumipad na papuntang New York. BBM, may nangyaring gulo sa Middle East. Anong gagawin mo? Solusyonan mo ang problema ng mga OFW. Hindi ibig sabihin, ay nagbigay na kayo ng $200 or kung totoo bang nabigyan, okay na yung mga Pinoy. Hindi naman. May ilang Pinoy na gustong umuwi. Yung humihingi na repatriation flight. Nabigyan ba? Diba? Before anything else, before pumunta ka sa New York or kung saang lugar, unahin mo muna ang mga Pilipino na nananawagan ng tulong. Yung iba tinataboy ng embahada Sinabihan, sabi ng Manila, walang pondo. Nasaan ang pera ng taong bayan? Nasaan ang mga taxes ng mga OFWs?
Yun kabibig ang ating limaklibak for today. Sino bang hindi manggigigil sa mga nangyayari ngayon? Mas inuna pa ng ating presidente magpunta na New York kasi tungkol sa UN daw. Kumpara sa totoong nangyari sa Middle East na mga Pinoy ay sumisigaw ng tulong. Pero sabi ni Kakdak, what, $200 na, pero yung iba naka-receive ng 20 BD. At $200 is equivalent to 75 BD, pero yung iba naka-receive 20 BD. Yung iba hindi nabigyan kasi wala ng pondo. Ay, nakakalungkot lang. Nakakalungkot. Alam nyo, hindi ito makakalimutan ng mga OFW. Baka sabihin, ay sa mga OFW, baka sa mga OFW sa Middle East, hindi makalimutan. Hindi. Lahat ng OFW, hindi ito makakalimutan. Malapit na ang 2028. Yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.